Pilipinas, ang oras po 6:36. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras at kami po inyong nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa Pilipinas, para sa DZRH. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Weekend na po kasi nagmamadali ng umuwi. Si Atty. Cam, ay bago tayo mag-umpisa ng programa, nag-aahakot na ng gamit. Nakita mo pala yun? Nakita ko, bilis-bilis eh. Kating-kating na ako para mamaya sibat na lang eh. Nag-aahakot na po si Atty. Cam ng gamit niya sa kotse. Nabuking ako dun ah. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi dahil maganda po ang ating tatalakayin, may kinalaman sa usaping pampamilya. Dahil Atty. Cam, marami sa atin may mga nag-aampon na hindi na kinukonsider yung opinion ng kanilang mga anak. Abay, syempre anak mo, sasabihin niya, anak lang kita, kami ang may desisyon, Kami naman ang kukuha ng responsibilidad para dito. Kaya kami dapat ang nagdidesisyon. Dos Kumpanieras. Pero tama po ba ito? Ibig mong sabihin, wala na bang say ang mga bata, ang mga anak, kung sakasakaling mag-aampon, ang kanilang mga magulang? Yan po ang tatalakayin natin tonight. And of course, relevant po sa ating talakayan yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Care Act, Child Care Act. Ito po ay isang 2022 case amending Republic Act 8552 o yung Domestic Adoption Act of 1998. Dos Kumpanieras. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485, ganda sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment. Siyempre pa, Atty. Cam. Sa ating DZRH News, Facebook Live, DZRH News Television, Facebook Live at sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook Live. At meron din po tayong pa-premyo tonight para sa isang mananalo ng 500 pesos para sa makasasagot ng tama sa ating, hindi lahat ha, isa lang. Baka bigla kayong mag-claim lahat kay Atty. Cam sa sasagot ng tama sa ating DZRH Malakas Promo Question. Ang tanong, blank ang adoption kung walang written consent ng anak na nasa edad 10 o higit pa nang nag-ampon. Dos Kumpanieras. Ipadala po bilang private message sa amin DZRH Dos Kumpanieras Facebook page at pipili po tayo ng isang mananalo tonight. Of course, ilagay pang inyong full name at kung nasaan kayo. Pero bago na, Atty. Cam, may magandang balita. Ikaw ba ay nagpa-full tank na? Dahil po, magkakaroon ulit ng malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, September 17. Tama-tama, Atty. Cam. Kasi swell day na. Yes. Sa 15, yung iba ina-advance na today, ay September 17, meron ng rollback. So makakapagpa-full tank kung may iiwan pa after magbayad sa ating due date. Sa ating mga bills, di ba? Sabi nga natin ang mga sahod natin minsan dumadaan lang sa ating palad. At ito ay parang kabutihan na naglalaho na bigla-bigla. Buti pa nga yung bagyo Medyo nagtatagal. Di ba yung sweldo? Halos hindi mo man lang nahawakan. Dos Kumpanieras. Pero magkakaroon po ng rollback sa Martes, dahil maglalaro po sa pagitan ng 90 hanggang, akala ko naman super big time, 90 centimos hanggang 120 ang tapya sa kada litro ng gasolina. Mababawasan naman po ng 130 hanggang 160 ang halaga ng kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Habang ang kerosene
tubusin ay matatapisan ng 150 hanggang 165. Dos Kumpanya. So, sa Martes na po kayo magpakarga, Attorney Cam. Sa Martes ka na magpa full tank, no? Dahil sayang din, every centavo counts. Letter, ipa tayo, Panyera. Ano? Enough pa naman siya. Hindi pa siya empty. Enough Ano pa. ba yung doon sa saan tawag doon? Sa may sasakyan? Anong tawag doon? Anong tawag doon sa may Yun sa counter dashboard? ng ang doon ay empty na. Ay, empty na. Baka enough pa eh. Pwede pa. Dekado, baka itirik ka na ng sasakyan mo sa daan. Ano? Malasan sa Skyway ka pa itinirik. Naku, delikado. Dos Kumpanieras. Anyway, umpisa na po natin ang ating talakayan, no? Dahil yung pong RA 8552, yun po yung Domestic Adoption Act of 1998. Yun po sa lumang batas na ito, no? Nakasaad po doon, nadadaan sa korte, no? Mahaba-habang proseso, Attorney Cam, no? Dadaan pa sa korte kapag ka ikaw ay mag-aampon ng bata, no? Kahit pa ito ay anak mo, dahil binanggit na po natin, Attorney Cam, ang illegitimate child ay pwede mong ampunin para i-elevate ang status sa isang adopted at maging katumbas, no, ng mga karapatan ng isang legitimate child. Yun po ay mahalaga, no, para for purposes of, kumbaga, ay magkaroon ng patas na pagtrato at karapatan para sa isang bata na originally ay ipinanganak na illegitimate child. Dos Kumpanieras. Noon naman pong 2022 ay naisimplify ang proseso ng pag-aampon kung basta within the Philippines lamang at hindi yung Inter-Country Adoption Act. Dahil sa RA 11642, Attorney Cam, yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care, napakahaba kasi. Ikaw nga magbasa, domestic, no? Yung RA 11642. RA 11642, nakakabulo yan eh. Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, no? Doon nakakabulol sa child care, eh. No? Hindi na po dinadaan sa korte ang pag-aampon, no? Mas mura na po ito kasi hindi niyo na kailangan ng abogado. For purposes of ano lang ito, ang tawag din yung mga affidavit, yun lang po ang kakailanganin niyo ang serbisyo ng abogado. But for the procedure itself, hindi na po ninyo kailangan ng abogado. At syempre, magkakaroon po ng maganda ito dahil nagkaroon ng kumbaga ay reciprocity or mutual na, Attorney Cam, yung pagmamana ng adopting parent saka ng adopted. At the same time, yung mga relatives ng mga adopting parent or adopter ay nagiging relative na din noong inaampon. Hindi katulad doon sa lumang batas na ang relationship ay sa pagitan lang ng nag-ampon at ng inampon. Yes. Ngayon, extended na ito doon sa pamilya ng nag-ampon. Dos Kumpanieras. Yan ang kagandahan nitong batas na ito, Panyera, di ba? No? Dati kasi parang ang hirap na mag-ampon, no? Ngayon parang mas pinadali dahil dumadami na rin kasi, Panyera, yung kaso na may mga naaabandona, no? At pansinin mo naman sa mga orphanage, Panyera, na napakadami talaga. Yes, at tumingin ka na lang sa kalye. Yeah. No? Kaliwat kanan yung mga, I'm not saying they're orphaned, no? Pero sa sitwasyon na talagang dyan na nabubuhay, natutulog sa kalye at tipong ang ending kapag hindi ito nasagip, Attorney Cam, ay dyan na rin mamamatay o kung hindi man malulung sa bisyo, dyan na rin po talaga ganun ang ending. Kaya nga po binigyan ng mas magandang pagkakataon or sinimplify ang proseso ng adoption. Dos Kumpanieras. At syempre pa, Attorney Cam, nakakatulong din ito para maiwasan na din itong tinatawag natin na simulation of birth, no? Pakipaliwanag mo nga, Attorney Cam, kung ano yung simulation of birth. Ito yung simulation of birth, ito yung mga nagpapalate registration o kaya ipinapangalan po yung sinusunod sa kanila, no, yung isang bata na hindi naman po talaga nila biologically child, no? Pero pinapalabas nila sa pamamagitan, of course, ng mga iba pang mga dokumento like yung late registration na itong batang to ay aking anak namin to, hindi lang namin napairehistro. Wherein through and in fact, meron pa pala siyang isang birth certificate, di ba? O kaya kahit walang birth certificate, no, pinalabas na lang. Na no? meron. So ito po yung pinalabas na anak nung dalawang tao, samantalang ito ay anak ng iba. Tapos, shortcut, kumbaga. Meron pa niya yung tipong halimbawa, yung buntis pa lang, kinakausap na. Oo, akin na yun. Para bang asong batik lang. Oo, di ba? O pag lumabas yan, kami na magpaparehistro sa batang yan. Yes. Ano bang sinabi nung pag
pag nanganak ha, batik-batik, akin. O parang ganoon ang nangyayaring arrangement. So, irirehistro, Attorney Cam, sa ibang lugar. No? Halimbawa, taga Marinduque, luluwas ng Maynila, dito irirehistro ang bata, palalabasin na kanya. Ayun. So, yun po ay isang krimen, tinatawag na simulation of birth. No? Dos Kumpanya. At syempre, ito po ay may kaukulang-kulong sa ilalim ng Revised Penal Code. At to avoid that, no, para maiwasan po ang mga ganitong sitwasyon at para din maisaligal. No? Kasi ang problema kapag simulated birth, Attorney Cam, nagkakaroon ng problema pagdating sa manahan dahil yung mga totoong anak, no, yung mga kamag-anak, no, yung mga compulsory heirs or in the absence of a compulsory heir, yung mga kapatid, no, collateral relatives, ay yun ang mag-aangkin ng mga ari-arian at yung sa Bisaya pasinagop or inalagaan, ano ba yun? Kinupkop. Inaruga. Inaruga at pinalabas na anak, ay syempre, madi-displace ito. Mawawalan siya ng karapatan dahil napakadali naman patunayan, na yan ay hindi anak ng kapatid ko. Di ba? Dahil syempre, unang-una, nandito po yan, pwede mong patunayan, nandito yan, so imposibleng doon siya nanganak sa Maynila. No? Pangalawa, hindi naman niya nagbuntis. Paano yan magbubuntis? Samantalang, during the period of ganito, wala naman yung asawa niya, wala dito, so imposibleng makabuo yan ng anak. So marami pong paraan para i-impugn, no, yung paternity. Dos Kumpanieras. Kaya ito, yung domestic yung Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Ay, itama ko din. Yun po ay magandang solusyon dito sa rampant na problemang ito. Hindi lang siya napasimple, Panyera, no? Nabawasan din yung expenses. Yung gastusin. Napamura. Lalong-lalo na kasi kapag wala kang abogado, Panyera. Oo. Isa yun sa magpapamura ng kasi other than petition. that, yung appearance fee, di ba? Yes. Mahal-mahal din. Yun nga lang. Granting na hindi. Yung ibang abogado kasi, sige, pang kape na lang. Di ba? Kaya lang kasi mamamasahe. Di ba? Tsaka yung effort na pupunta ka sa korte. Dahil pag magpupunta ka po sa korte, kung alas 8:30 ang iyong hearing or alas 9 ang iyong hearing, dapat alas 7:30 nandun ka na. Dahil otherwise, no, maliban na lang kung may driver ka. Otherwise, baka hindi ka na makapark. Na-experience ako, Attorney Cam, dumating ako ng 7:15 sa court just to make sure na makakapark ako dahil wala naman akong driver. Meron na akong halos kasabayan doon, hindi siya nakapark. So, pagdating niya dun sa korte, natawag niya na ni judge, yung kanyang ng clerk of court, yung kanyang kaso. So, wala na, hindi na natuloy. Napagalitan pa siya ni judge. Ang nakakahiya doon, tinanong, Attorney Seca, what time did you arrive? Siyempre, nakakahiya naman na hindi sagot. Nakakahiya din naman doon sa kabilang abogado, sa ibang abogado na parang idinidiin ko pa sila. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng magsinungaling sa korte. Di po ba? Dos Kumpanieras. Anyway, naligaw tayo ng landas, ng kaunting, nag-digress tayo a little. Pero, yun pong consent ay napakahalaga po para sa maraming partido dito. Kasi hindi lang po ito pong pag-aampon ay hindi lang sa pagitan ng adopter at ng adoptee because meron pong consent na kinakailangan. No? Unang-una, syempre, yung mga anak, Attorney Cam. Yes. Whether legitimate or illegitimate. At pati yung mga inampon na, yung nauna ng inampon, kailangan na magbigay ng consent. In fact, kapag ka po nasa 10 taon pataas, no? Kailangan po magbigay sila ng consent, written consent. Otherwise, void po ang adoption. Kahit pa ito ay matataka na granted or approved. Dos Kumpanieras. Alam mo ba, Attorney Cam, sa isang kaso, I don't know if you read it, no? Yung actual case ng Nena Bagkat Gulyas versus yung mga anak ni Joselito Gulyas, no? Ito po ay isang kaso sa Cebu kung saan, mag-asawa si Nena Bagkat Gulyas at si Mr. Gulyas, no? Nag-file sila ng, meron silang bata kasi na medyo may katagalan na kanilang inaruga nasa kanilang pangangalaga. Ngayon, noong medyo tumagal-tagal, si Nena, yung babae at saka yung lalaki, yung mag-asawa, nag-file sila ng joint petition for adoption. Ito po ay nasa ilalim pa ng 8552 dahil matagal-tagal na itong nangyari. Ngayon, actually, meron, Attorney Cam, na written consent na later on ay napatunayan na ito ay pineke or peke. No? Kasi noong nag-grant, no, yung nagkaroon kasi ng opposition
nag-file yung mag-asawa, yung anak ni Mr. Gulyas ay nag-file ng opposition. Kinukontra nila yung pag-aampon na ginagawa nung tatay nila. I don't know kung nanay nila si Bagkat Gulyas. Pero ang sinasabi kasi doon, the children of Joselito Gulyas. Dos Compañeras. Na-approve, nag-grant po ito. Tapos natalo dahil nga sa question hanggang sa nakarating po sa Korte Suprema. Ang sinasabi ng Korte Suprema, yung consent ng mga anak ng adopter, ay who are at least 10 years old ay required para sa petition for adoption para mag-prosper. At the same time, hindi lang Attorney Cam kailangan yung written consent. Kailangan din yung mga notices ay nasa-serve sila. Yes. Hindi pwedeng constructive notice lang. So kailangan na may actual na pagsaserve ng mga notices doon sa mga anak at iba pang party in interest. Dos Compañeras. At dahil po dito, by void, sinabi na void, yung naging pag-aampon, bagaman ito tinagrant sa unang baitang, sa unang level, sa regional trial court. Diba? Parang Ang lungkot. sinasabi doon talaga, Panyera, na yung mga anak ay indispensable parties, Hindi dapat sila binabaliwala, So yung kanilang consent, yung kanilang pahintulot o pagpayag ay importante. Yes, actually ang nag-operate pa dito ay yung lumang batas. Pero yun Ano kayang Marites, Panyera? Ba't ayaw nila? Bakit kaya ayaw nila? Actually, Attorney Cam, Marites doon? walang Legal Marites na dito. Marites. Para yung legal na usapin dito Oo. ay maaapektuhan. Unang-una, magkakaroon sila ng mga kaagaw sa atensyon ng magulang. Okay. Pangalawa, hindi rin at tinitingnan din kasi kung merong pagtutol hindi mo makikip yung harmonious relationship kasi magbabangayan at magbabangayan ito. Pangatlo, syempre, yung mga anak, yung mga legitimate or illegitimate na anak, ay mababawasan ang share nila. Why? In fact, yung illegitimate child may say din dito. Why? Kasi, di ba, sa halip na malaki-laki pa ang magiging parte mo pagdating ng araw doon sa mamanahin, nababawasan pa ito ng isang parte. Because ang isang adopted ay nag-i-enjoy ng katumbas ng share ng isang legitimate child. Dos Compañeras. So halimbawa, ikaw ay isang illegitimate, merong inampon ng mga magulang mo. Aba, yung inampon na hindi kadugo o hindi ka ano-ano, mas malaki pa ang parte na makukuha kumpara sa iyo na isang na laman at dugo nang namatay. Nangyari nga lang, ikaw ay illegitimate. Yes. Illegitimate in the sense na at the time, maaring pareho kayo ng tatay noong mga legitimate, pero naging illegitimate ka kasi noong na inianak ka, hindi pwedeng hindi pa anal doon sa original na asawa, yung sa unang asawa, yung tatay mo or yung nanay mo. So bagaman at pareho kayo ng magulang, both nanay and tatay, posible na maging illegitimate child ka ng iyong mga magulang, At hindi ba? Dahil nga sabi natin ay elevate into legitimate, yung Oo. isang ampon, Oo, na maaring hindi ka ano-ano. hindi ka dugo. Oo. Ayan, ikaw na kadugo, kalahati lang yung share mo, Yes. Doon sa mamanahin ng isang ampon o hindi ka dugo. Kung ang ampon na hindi ka dugo ay magmamana ng 1 million, Oo. ikaw na illegitimate child, ay kalahating milyon lang ang matatanggap. Dos Compañeras. Pero tayo ay nag-overtime na dahil time na for commercial. For commercial break, ang tanong, blank ang adoption kung walang written consent ang anak na nasa edad 10 o higit pa ng mga nag-aampon. Ipadala po bilang private message sa amin, DZRH Dos Compañeras Facebook page at pipili po kami ng isang mananalo tonight. Babatiin natin ang ating mga kababayan sa ating pagbabalik. Kami pa rin po inyong mga nakakasama, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin kung may say pa nga ba ang mga anak kung mag-aampon ng ibang bata ang mga magulang. Ang tanong dito, Attorney Cam, kasi walang mention doon, doon sa kung sakasakaling illegitimate child ang aamponin, kung may say pa ba yung mga legitimate children. But I would assume na hindi na magiging stricto ang ating, kumbaga ang ating
hindi naman kasi under ng DSWD, hindi na ito sa korte. So yung under ng DSWD, yung RACU, Alternative something. Oo, yan. Regional Alternative Child Care Authority. Office. Yan. Okay. Yan. No, not office. RACU nga, unit. Unit, oo. So yun, thank you. So, yun kasi mga kapatid din naman talaga nila yun di ba? Dos Kumpanya. Pero kung halimbawa po ang isang bata ay ay aampunin. Wait lang, Panyera. Sorry. Nakita ko RACU talaga, office. Office. Hindi unit. Thank you. No, so yun. Basta yung isang yung team na ito, sila po kasi yung nag-a-approve. Sila po yung nagpo-proseso nito, Dos Kumpanieras. Pero yung kasing asawa at attorney ka, meron pang hindi lang anak, yung hindi lang anak, yung necessary, yung kailangan na merong consent, Basta po yung children ng mga adopter na at least 10 years old dapat nagbibigay, tsaka yung syempre yung biological parents noong aampunin kailangan na magbigay kaya ito ay legitimate or illegitimate child ng kanyang mga magulang, tsaka yung legitimate and adopted children who are 10 years and over, tsaka yung mga illegitimate children. So, syempre the spouse. If the person adopting of any of the person adopting or to be adopted. Kasi sa ilalim po ng batas, hindi lang yung mga bata ang pwedeng ampunin, kahit pa may asawa na, yung aampunin ay kailangan pa maari pa rin po yun. And at the same time, yung asawa noong aampunin ay kailangan din ng consent kung siya ay may asawa na. Kasi yung iba, attorney kami, maaga nag-aasawa, hindi ba? Dos Kumpanieras. And pag pinag-uusapan din ng adoption, Panyera, di ba, lagi napapanood sa mga viral feeds ninyo, yung mga, sa ibang bansa, usong-uso yung nag-a-adopt ng interracial, di ba, Panyera? So, yung mga foreigner na gustong mag-adopt ng mga Pilipino na mga bata, meron din pong, of course, proseso para sa kanila and mga requirements para sa kanila. Minsan, magkaiba yan, Especially kapag foreigner ang mag-a-adapt. Although kapag ka po asawa ay Pinoy. Like for example, yung isang Filipina or Filipino mag-aasawa ng foreigner, kasal sila, dapat kasal sila, yun po maaring pumasok dito sa provision na ito sa mga provision ito ng domestic administrative adoption. So simplified na. Dos Kumpanya. Pero totally different kapag foreigners pareho, attorney Cam, ang mag-aampon or isang foreigner ang mag-aampon. So mahaba-haba po itong proseso dahil ito po ay sinasaklaw noong Inter-Country Adoption Act. Dos Kumpanieras. So pwede pong ampunin yung sino mang bata na na-issuehan ng CDCLA, attorney Cam, ang tawag dito, Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption. So yun, legally available. Ito yung usually mga abandoned children, attorney Cam. O kaya naman yung legitimate child of one spouse by the other spouse. Halimbawa, nabiyuda na o kaya naman ay annulled na or nullified, declared na void yung marriage. So nakapag-asawa ulit, and then yung pangalawang asawa ay aampunin yung anak sa unang kasal ng kanyang asawa. Yan. Sino man na Pinoy of legal age prior to the adoption has been in the care of the adopter. Halimbawa, yung at least 3 taon na, attorney Cam, na inaaruga noong gustong mag-ampon. Ito, I think this is the case doon sa diniscuss natin kay Gulyas. So pag naka-3 taon na sa inyo, ito ay pwede na ninyong ampunin. Ayan. Bagaman at meron po kasi mga provision ang ating Domestic Administrative Adoption Act na hindi ka maaring makapili. But of course, in your petition na isasampa, hindi sa korte, pwede po ninyong i-allege na ito ay inaaruga na namin ng medyo may katagalan niya. O kaya yung mga foster children. Ayan. Tapos halimbawa yung
Ang tanong ngayon, Attorney Cam, paano kung na-rescind yung adoption? Pwede mo bang i-attempt ulit, no? Na ampunin? No, halimbawa, na-rescind doon sa lumang batas, yung 8552. Ngayon, merong 11 itong yung bagong batas, no? Pwede mo ba siyang ampunin ulit? The answer is yes. Yung previously rescinded na adoption, pwede po ninyong ipagpatuloy at ma-check ulit. But of course, it doesn't guarantee na maa-approve po ito. Dos Compañeras. O kaya naman yung biological or adoptive parents ay namatay na at aampunin ng iba, pwede po ito. O kaya panyera yung ano din, kamag-anak. No? Relative. Yan, yung Ayan. medyo, kasi halimbawa, no, yung mga kakilala natin, no, may mga iba na parang gustong kunin, no? Halimbawa yung anak ng kapatid mo. Anak ng kapatid mo. Diba? Kunyari, napakadami na nila. Tapos ikaw kaya, hindi ka nabigyan, panyera, no? Yes. O kaya yung single, yung single parent. Yes. O Tapos kaya may naman, kapatid na willing na ampunin. Ito naman ay kamag-anak mo din. Ito, diba? Kapatid mo. may case naman na panyera, parang anak sa pagkadalaga, tapos nag-asawa. So, yung kapatid, gustong ampunin yung anak sa pagkadalaga. Yes, yan. yan. Common scenario ito. Yes, Ayan. panyera. Dos Compañeras. Merong question dito kasi sabi ni Enrique Alcantara, iyan po bang batas na yan ay retroactive? Actually, sa ilalim po ng batas na ito, yun pong ang sinasabi po dito, no, lalo na sa implementing rules and regulations or guidelines, yun pong mga naisampa na sa korte at the time na naipasa itong batas na ito ay maari pong bawiin at i-file. No? May option po yung nag-file ng petisyon na ibawiin ito at doon ipagpatuloy sa dito sa ilalim ng batas na ito para mas masimplify yung proseso. Dos Compañeras. So ito po ay yes, pwede po itong mag-retroact kahit pa nag-initiate kayo ng application for adoption or petition for adoption prior to the implementation of this act. Ayan. Attorney Cam. Ito naman, may question dito. Paano po kung halimbawa kami po ng asawa ko ay legally separated na? Gusto ko pong mag-adopt. Pwede po ba akong mag-adopt? Ayan. Generally, di ba, sabi natin, ang pag-adopt po ay jointly. Yes. No? So, kasama po sa mga exception, of course, yung mga nabanggit ni Panyera, kung halimbawa, ang i-adopt mo ay legitimate child ng iyong asawa o kaya naman yung sarili mong illegitimate child, no, para ma-elevate siya into the status of legitimate child. Isa sa mga exception din po kapag halimbawa ay legally separated na kayo mag-asawa at gusto mong mag-ampon. Yes. So papayagan ka. Pwede po ikaw hindi na mag-ampon kailangan ng consent ng iyong asawa dahil separated naman kayo. Oo. By the way, kung yun pong illegitimate child, kailangan lang ang consent niya. Kung halimbawa po ay nandun siya sa under the parent, doon siya nakatira in the same place, the same household, or under siya ng parental authority ng mag-aampon. Ayan. Dos Compañeras. May question dito si Alan Ebreo, kung salbaheng inampon, pwede bang pawalang visa ang adoption? Ito pa ay naitanong na before, pag ilang beses na tinanong ito ni Alan Ebreo, pero dahil relevant sa ating talakayan, sasagutin ko ulit. The answer is no. Ang pwede lang pong mag-rescind ng adoption or ang pwede lang pong mag-rescind ng adoption ay yung inaampon at walang karapatan na magbago ng isip yung nag-ampon. Anong ibig sabihin na to? Kung si Attorney Cam halimbawa at si Papa Kim ay mag-aampon ng ibang bata at salbahe, no, si Attorney Cam at si Papa Kim, wala silang karapatan na, isauli na lang yan or ayoko na pala. Wala pong ganun. Ang tanging may karapatan na mag-rescind ng adoption ay ang bata na inampon, no? At meron lamang itong mga batayan. Syempre, kasama na dito yung maltreatment, abuse, ayun, yung mga ganon. Dos Compañeras. Ang naiiwang opsyon para doon sa nag-ampon ay tanggalan siya ng mana later on. Kung sakasakaling nagpo-fall ito doon sa mga grounds for disinheritance. O kaya, no, sabihin mo, no, ay pwede bang palitan na lang yung inampon namin, no? Exchange na lang po. Wala pong ganun. Wala pong no return, no exchange policy, no, pagdating po sa pag-a-adapt. So, once na kayo po ay nag-decide na mag-adapt na, hanggang ano na po yan, hanggang dulo na po yan. So, again, kailangan lang po mag-rescind ay yung bata po, no? Ito may question dito. Paano po kung halimbawa namatay po ang parents ng bata? Pwede na po ba namin aampunin yung bata? Okay. Again po, no, kapag ang bata po, no, both parents po, no, halimbawa sa isang insidente na namatay ang parehong magulang, no, pwede na po siyang i-adopt provided na
walang proceedings na magaganap within a period of 6 months, no? From the time of the death of the said parents, no? Even, Panyera, even kahit na, kunyari, ang namatay po ay hindi niya biological parents, but adoptive parents, same process din po. Pwedeng i-adopt uli yung bata, pero again, within 6 months, wala pong proceedings, no, na magaganap for adoption. So, parang, after that, saka pa lang po mag-start yung proceedings. Yes. Thank you, Atty. Cam. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi. Mutia Nuestro. Ako po ay ampon, pero yung mga kamag-anak ng nanay ko, gusto pa nila kunin ang naiwan sa akin, pero ako po ay sa kanila nakapangalan. Tapos nakalagay po sa aking birth certificate, apelido nila. Dos Compañeras. Ang tanong ko sa iyo, Mutia Nuestro, yun bang pag-aampon sa iyo ay dumaan sa legal na proseso? Take note po, yung simplified process of adoption ay nag-take effect lamang ng 2022. Kung kayo po ay dumaan sa korte para maampon ng inyong kinilalang mga magulang, ay ibig mo sabihin maaring legal nga yung inyong pag-aampon sa inyo. Pero kung kayo po ay nagfo-fall doon sa mga simulated birth, na itinuturing, ibig sabihin ay ipinangalan lang kayo basta nang hindi dumaan sa legal na proseso ng pag-aampon, maari po talaga na yung mga kamag-anak ng nanay ninyo, kung wala na yung nanay ninyo, ay maari talagang habulin. Dahil yung mamanahin ninyo ay dapat mapunta nga sa kanila because hindi naman naging legal ang pag-aampon. This is why we highlight yung necessity ng legal na proseso ng pag-aampon ay ngayon ay hindi na kailangang idaan pa sa korte. Dos Compañeras. Next, Atty. Cam. Madagdag ko lang dun sa sa parang spirit of the law, ng batas na ito. Again, sinabi nga namin, so it doesn't mean naman na yung hindi maganda yung pag-a-adapt noon na laging dumadaan sa korte. Kasi pinoprotektahan lang naman po ng batas, of course, yung bata, So, Yes. kailangan dumaan sa rigorous process. Now na medyo... Tinitingnan kasi yung kapabilidad or kapasidad, na noong mag-aampon. Siyempre, Tsaka yung background nila. Ang gusto naman natin, Panyera, di ba, mapabuti yung bata na, of course. Yes. Welfare. Yes. Best interest of the child. Laging ganun child. po yan. So, ngayon, with the adoption law na napabilis, napaganda, less cost, mas Yes. ang intention po kasi sa mas maraming mabibigyan ng chance. Yung mga para hindi na nagre-resort sa mga illegal na paraan at para maiwasan yung komplikasyon later on, especially kapag may namatay, namatay yung adopter. At para din sa proteksyon kung sakasakali dahil yung mga kamag-anak, ay hindi na rin naki-question. Tsaka alam mo, Panyera, in the near future, alam mo, napakaganda nitong batas na to. Kasi, mind you, ang mga kabataan ngayon, iba na sila mag-isip, Dati kasi yung mga magulang natin, di ba, mga after 18, 19, mag-aasawa na yan. Ngayon po, sa edaran ko, mga 30 plus na kami. Yung mga future generation natin, dahil YOLO ang kanilang motto, you only live once, mga 30 plus na yan, 35. Kung wala kang pera katulad ni Joel Cruz, o kaya yung pang pa-freeze na katulad ni Madam, sino ba yung sikat na broadcaster? Karina Sanchez, na nagpa-freeze ng egg. Tsaka ni yung sikat sa Dharma ba yun, Panyera? Si Vicky Bella. Ang galing-galing mo talaga. Ang galing mong legal na Marites. Para kami nagsasharay dito, kasi alam mo, diba? Atty. Cam, naka-handle kasi ako ng naka-review na ako ng mga documents pertaining to surrogacy contract. Yes, diba? So, syempre, tinignan ko itong mga existing cases dito sa Pilipinas, yung mga sikat. Sino pa ba naman ang hahanapin ko? Syempre, yung mga sikat. Kaya familiar ako sa mga ito. So, kaya naman, kung wala kang ganung kalaking halaga, na magpa-surrogate o kayo magpa-freeze, kasi parang malaki din ang binabayad pag magpa-freeze ka, Panyera. So, you might as well go with this one, diba? Yes. So, andito na yung batas para sa mga hindi man, bagamat... Although ito ay maaaring hindi mo talaga dugo. Yes. Different from yung surrogacy because doon ang nangyayari doon, Atty. Cam, yung egg cell and sperm cell, yun ang ng totoong ng mag-asawa, yun ang kukunin at i-implant sa gestational parent, or gestational carrier or ibang a third party, a third person, So
Pero yun ay dugo at laman pa din nitong mag-asawa na tinatawag naman na intended parents. O, di ba? Kabisado ko na ang mga parties. Oo. Kaya yan, ha? So, of course, hindi po yan dito sa Pilipinas, sa ibang bansa po ito nangyayari. Dahil oo nga, dito po Panyera. sa Pilipinas, hindi pa po nire-recognize. Although dito sa atin allowed yung mga in vitro fertilization na yun pa ding same parent pa din. Oo. At yun pa rin, yung pa rin magulang na yun ang siyang magdadala. Doon po kasi sa konsepto ng surrogacy ay ibang tao ang magdadala. May second woman na siyang magkikerry nung anak ni na A and B. So, ganun po yung arrangement. Alam mo, Panyera, siguro it's high time na yung mga congressman natin, no? Hindi sa pag-ano, no? Baka mabigyan pansin nyo ito na magkaroon ng batas na ganito, Panyera. Kasi alam mo kung bakit? Bakit yung hindi in-encourage, Panyera? Ay, ba't ko in-encourage? Kasi number one, kilala ang Pilipinas, beauty and brains. Hindi naman sa pagmamayabang po, di ba? Sa Miss Universe, marami tayo dyan, lamang tayo dyan. And second, mind you, Panyera, kapag ang dugo, especially ng Pilipina, no? Pag binlan mo siya sa ibang lahi, ang ganda lagi ng result. So, additional income. Ikaw, loko ka. Pero hindi po ito. Dito po sa Pilipinas kasi, ito po ay beyond the commerce of man. Hindi po siya transactional. No? Tsaka, hindi pa ina-allow. Oo. So, ibig pong sabihin, wala pa po tayong nag-govern na batas dito. So, yung mga nangyayaring ito ay nangyayari lamang sa ibang bansa. Sa konsepto ng mga ng Pilipinas, no? As dito sa batas ng Pilipinas, kung sino po ang nagluwal, yun po ang ina. Yes, no? So kung sino ang asawa, the presumption is kung sino ang asawa ng nanganak ay yun ang tatay ng batang kanyang iniluwal. Bagaman at may karapatan ang tatay o yung asawa na i-impugn o questionin kung siya talaga ang tatay nito. Pero meron lamang po itong period within which to question. Otherwise, you are deemed to have waived or ano basta kaling yung waive? Give up mo na. Isinuko mo na yung karapatan na questionin pa ito if you not question on time. Tsaka, Panyera, kung nagagawa ng ibang bansa, bakit hindi natin Why? Alam mo kasi, halimbawa ako, Panyera, kung nagkataon, Panyera, na hindi talaga ako makabuo, at andyan meron akong kapatid na grabe siya magbuntis, edi why not? Kausapin ko siya, sa kanya ko ipasurrogate. At least parang kampante ka na, kapamilya ko pa rin. Okay, kamag-anak ko pa rin. Pero kasi, Attorney Kaman, yung mga base dun sa mga na-review ko na conscious. Kasi ilan na yung conscious na-review ko. Sa ibang bansa ito. In fact, nasa ibang bansa na yung, gay couple. Okay. Gay couple na ikinasal sila sa ibang bansa, pero nandito na sila sa Pilipinas at napachika pa tayo. Sige, maganda to kukuha ng tawag doon. Surrogacy, but we don't know, I cannot discuss the details, pero, yun. Ano sila? Tawag, nawala tuloy ako kasi nakikichismis lang. Mga marites. Matindi yung checking, yung physical examination, pati yung mental and psychological examination ng gestational carrier. Oo, ayan. So, maraming yan, Panyera, I'm sure maraming mga medical requirements. Yes, matindi. At pati lahat, lahat ay may mga pagbabawal pang iba patungkol doon sa babae. Oo, yung tipong halimbawa, pag ikaw ay surrogate mother o kaya ikaw yung lalagyan, bawal mag-inom, bawal yes, at bawal may period na ipinagbabawal din na makipagtalik kahit pa sa asawa mo. Dos Kumpani. Nako, pasensya na po kayo, nadadigress kami. But isa na lang before we pause for commercial. Paano naman, attorney, sa adopted naming bata? Bahali po anak ng kapatid niya na inampo namin. Nasa kanya po ang bata mula nang naghiwalay kami. Ang tanong ko po, obligado pa ba ako na magsustento sa bata kahit pamangkin naman niya yun? Ito po ba ay legally adopted or simulated birth lang, inaluga lang? No? But kung kayo po ay mga pumirma dito sa mga dokumentong ito, you may be stopped from claiming otherwise, lalo na kayo pumirma. Dos Kumpani. At alam nyo all along na ganito pala ang nangyari. Pangalawa, kung ito ay legally adopted, so ibig pong sabihin kayo pong dalawa ang magulang nito. So kahit pa kayo maghiwalay, ibig pong sabihin, nandoon pa rin po yung obligasyon ninyo na siya ay arugain
no? At suportahan. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Myrna de la Cruz, Charo Abraham, Gael Enriquez, Kenneth Arevalo, Odette Oxales, at syempre Raymond Botalon, Marites Liedo, Peter Liman Albia, Juno Lucina, Chris Auriba ito, Mel Aquino, Mami Belen Rivera, Tita Ami Miraflor Garcia, Alan Ebreo, at syempre Myrna de la Cruz, Moon Beats, Richel Adarlo, at ngayon, Attorney Cam, is celebration namin sa Marinduque ng Battle of Pulang Lupa, no? At yun po yung pagkakataon na natalo ng mga Pinoy noong 1900 ang mga Amerikano, no? So, holiday sa amin ngayon. Magandang gabi po sa inyo. And of course, kasabay niya na yung pag-celebrate ng pang-ilang birthday na ba ito ni Tito Sani Hernani Arevalo dyan sa Barangay Dos Benavista, Marinduque. Magandang gabi po sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. Dos Compañeras. Attorney Cam, before we pass for commercial, the Malakas question is... Sa lahat mga gusto sumali sa ating Malakas question, sagutin ang katanungan, blank ang adoption kung walang written consent ang anak na nasa edad 10 o higit pa ng nag-aampon. Yes, ipadala po bilang private message sa amin, DZRH Dos Compañeras Facebook page, at mamimili po kami ng isang mananalo tonight. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala na nakakasama pa rin po ninyo, mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At ito po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Dos Compañeras po, kasama pa rin mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tinatalakay po natin ang tungkol sa pag-aampon or kailangan pa ba ng consent? The answer is yes. Kapag tumungtong po ng 10 years old ang bata, no, kung mag-aampon ng kanyang mga magulang, dapat po ay kailangan ng written consent niya. At dapat ay serve din sila ng mga notices. Otherwise, no, void po ang adoption. Sabi ni Charo Abraham, sabi ng professor ng sister ko, only your mother knows who your father is. Totoo naman. Ay, no? pero meron tayong di ba? Isang kilalang sikat na artista, di ba? Hindi niya alam kung sino yung tatay ng anak niya. Sino ba yan? Nagkamali pa siya, di ba? Noong umpisa. Okay. Oo, kilala mo yun. Syempre. Dos Compañeras. Marcelo magandang gabi sa'yo. Gandan Enrique Alcantara. Sabi niya ganun. 1987 pa po ako inumpon, pero walang mga kasulatan na nakapirma po sila sa birth certificate ko. I don't know kung ano yung proseso. Mas maganda, alamin mo yung paano naging proseso, kung ito ba ay legal na pag-aampuhan na, para at least alam mo yung karapatan mo. Sabi ni, good evening po, attorney. Halimbawa po, ang panganay ko ay ang dalang pangalan ay sa pagkadalaga kasi hindi pa kami kasal. Gusto kong ipasunod sa apelido ng papa niya. Ano po ang gagawin ko? Maraming salamat po. Simple lang ito. Hindi, ibig sabihin, attorney Cam, hindi pa sila kasal. So, isusunod lang sa apelido. Mandali lang po ito. Affidavit of acknowledgement or affidavit to use the surname of the father. Pwede po yan. Dos Compañeras. Si Dineros Andin may question siya. Good evening po sa inyo. Attorney, ask ko lamang po. What if ang isang tao na may problema sa pag-iisip, nagpa-register ng bata, pero hindi alam ng local register office na may sakit yung tao? Tas lumabas na legal child na yung bata. May karapatan ba yung bata sa mga ari-arian ng nagpa-rehistro sa kanya? Sige, Attorney Cam. Kasi yung nagpa-register daw dun sa civil register. I think ito ay hindi ito adoption, baka ito ay yung sa birth certificate. Ang question dito ay anak ba niya talaga? Unang-una, anak ba niya talaga? Kasi regardless, basta dugo at laman niya ito, ay may karapatan, syempre. At saka kung yung claim po na wala sa isip, or of unsound mind. Ay, kasi may mga pagkakataon, mayroong tinatawag na lucid interval. Ano ba yung lucid interval? Lucid interval is yung mga pagkakataon na nasa maayos na pag-iisip. Yes. Ayun. Sige, patuloy, Attorney Cam. At yun nga, so again po, kung anak niya po ito, wala pong problema. Doesn't matter kung siya po ay at that time nagpa-register hindi unsound mind or nasa lucid interval. May karapatan po yung kanyang anak, Pero ibang usapan kung halimbawa ay yung bata po ay hindi talaga niya anak, tapos sinunod lang. Ganun pa rin po, whether unsound mind or hindi,
simulated pa rin Simulated yun. pa rin. So, At kapag ka nag-appear, attorney kami, yung mga magulang nito, pwede itong mabawi. yeah. Tsaka yung mga anak, yung legal na anak nung nagpaampon. Nagpa-register. Okay. Dos Compañeras. Attorney, yung anak, hinahanap po yung question ni Juno Lucina. Attorney kami, hindi ko na mahanap, hindi ko na mabalikan. Pero hindi ko sure kung ano yung basta something may foreigner na involved. Attorney, si Joseph, attorney, yung anak namin ay gusto pong dalhin sa ibang bansa ng ex ko. Wala na ba talaga akong say doon? Also, what if po mag-aasawa ang ex ko at gusto niyang ampunin ang bata? Ang tanong, yung ex mo ba, ex-live-in partner, ex-girlfriend, o ex-asawa? No? So, kasi if yes, kung kasal kayo, ay kailangan po ng affidavit of consent, no? At saka yung support para mailabas niya ang bata kung kasal kayo, no? Now, kung hindi naman po kayo kasal, ay hindi kailangan ng consent mo dahil ang parental authority ng isang illegitimate child ay nandoon sa nanay. Therefore, dahil ikaw ay Joseph, I would assume lalaki ka, no? So, ibig sabihin, ang parental authority is granted to the mother automatically because that is what the family code provides. Now, dahil kung sinasabi mo na mag-aasawang ex mo at gustong ampunin ng bata, kahit illegitimate father ka, no, may karapatan ka pa din na mag-consent o mag-i-deny yung adoption. Dos Compañeras. Attorney Cam, last or may pagbati ka ba? Ito, magandang gabi po kina Raymond Botolan, Mirna de la Cruz. Ganun din po, ang hirap lang nga balikan, Panyera. Oo, nawawala sila no? Mabilis siyang mag-move. Oo, pasensya na kayo. Si Likay Roger, si Zoraida Faliorina, Marife de la Cruz, Raul Liedo, magandang gabi po, Henry and Jerry. O si R.H. Jun, di ba kutak nanonood sa atin? Magandang gabi po sa inyo. And of course, sa lahat ng mga nanonood sa atin, again, happy Pulang Lupa Day po sa mga taga Marinduque. And again, happy birthday sa iyo, Tito Sunny Arevalo. At sa lahat ng mga nagsaselebrate ng kanilang karawan. Advance happy birthday sa iyo, Ate Lily Baradi. And sino pa bang Matt Elag, advance happy birthday sa iyo. Yan. Dos Ano pa pang magbi-birthday? Nasa dulo ng dila ko. Pakibasa mo nga. Sino mag-birthday meron? Hindi ko na matanda kung sino. Basta dito lang sa atin. Nakalimutan ko na Si Chef Tata Del Mundo magbe-birthday on Monday. So happy birthday sa iyo. 'Yon. Yung question ni Juno Lucina sasagutin natin sa susunod na pagkakataon. Sa tanong na Attorney Cam. Para sa ating Dizarish Malakash question ngayong gabi, blank ang adoption kung walang written consent ang anak na nasa edad 10 o higit pa. The answer is void or walang visa or yung iba sinasabi void ab initio. Ibig sabihin void from the very beginning. Tama rin po yun. Not valid or tama din po yun. Ang sagot, void po ang adoption kung walang written consent ang anak na nasa edad 10 o higit pa nang nag-aampon. Ang winner natin tonight, congratulations sa iyo mula sa Dalig, Antipolo City, Gina Zacarias. Congratulations po sa inyo. At tatanggapin po ninyo ang 500 pesos mula po kay Attorney Cam. At yun, sa magsama-sama po ulit tayo on Monday, same time, same station, same channel, same social media platforms. Nakasama po natin sa kabilang side si Norman Moraga, tama ba ako? At saka si Billy Domingo. Marami rin nag-assist sa atin, so thank you very much. At syempre, nakasama po ninyo tonight ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend, everyone! Dos Compañeras.